Sinampa laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Gayun din sa 14 na iba pa na sinasabing sangkot di umano sa pagkawala at di umano yung pagpatay no sa mga sabungero na may kaugnayan dito sa online sabong. Inihain po ang reklamo ng mga pamilya ng mga nawawalang individual at tinuturing malaking hakbang sa matagal ng investigasyon hinggil sa kontrobersyal na serye ng pagkawala na yumanig po sa bansa mula pa noong 2021. Kaugnay po nito ay makakasama po natin ang legal counsel ng negosyanteng si Ginoong Charlie Atong Ang. Sa ngalan po ng patas na pagbabalita sapagkat na i-ere po natin dito yung panig ni Don Patidongan, yung kanya mga tinuro no, yung konsyal, yung alkalde. Ay ngayon, alamin naman natin ang panig ngayon ng isa sa mga tinuturo no na sabi nga isangkot nga ho rito sa kasong ito. Makakasama po natin sa ating palatuntunan Attorney Gabriel Villarreal, ang legal counsel po ni Ginoong Charlie Atong Ang. Attorney Villarreal, sir, gandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, J-Mark. Magandang hapon din sa mga tagapakinig ng istasyon natin. Maraming salamat sa pagkakataon. Opo. Nabalita, ito nga po, kababasa ko lamang po nitong balita dahil ito yung nangyari last week. No, ano po na naghain po ng kaso ang DOJ at ganyan din yung mga pamilya po nito nawawalang mga sabungero. Ito pong sa development na ito, ano po ang reaksyon ng inyong kliyente dito ho sa paghahain na po ng reklamo ng ilang sa mga pamilya po na nawawalang sabungero sa tulong ng Department of Justice? Salamat, J-Mark, at naitanong mo yan. Noon pong Biyernes, nung nabalitaan namin ay naghain ng reklamo ang pamilya ng mga nawawalang sabongero. At naghain ho sila ata ng complaint sa Department of Justice. Hindi pa ho namin nakikita yung mga inihain nilang papeles. Ngunit ang balita namin ay ito ay mga papeles na nagdadala sila ng reklamo laban sa kliyente ko po na si Mr. Atong Ang. Kami po ay nagagalak sa totoo lang na naihain at naihayag na sa publiko yung hakbang na ganyan dahil sa wakas po mabibigyan kami ng pagkakataon na makapagpaliwanag at marinig din sa publiko kung ano naman po ang side namin dahil itong mga nakaraang buwan ay kami na lang ang binibira ng patagilid. Hindi ho kami makasagot dahil wala naman ho kaming pagbabasihan na kasulatan sa mga ibinabato ho kay Mr. Ang. Pero para ho sa mga katulad namin na hindi naman ho abogado, ano po ba pinagbabatayan ng kaso o reklamo? Ebidensya o kwento ng isang nagpakilalang testigo katulad nitong si Julie Don Patidongan, sir? Sa totoo lang, J-Mark, wala kaming nakikitang ebidensya na ipinipresenta ni Patidongan. Hanggang sa ngayon, habang nag-uusap tayo, ang narinig lang namin ay puro sabi-sabi at salita. Lahat ho halos nung kanyang inakusahan ay tinangginan lahat ng sinasabi niya. Lumalabas ho siya na turo ng turo. Wala namang maamin doon sa tinuturuan niya. Opo. Marami na nga akong nagrereklamo sa pagtuturo niya kung ano-anong pinagsasabi. Kaya hanggang ngayon, wala ho kami sa tutulang, wala ho kami nakikitang ebidensya, wala kami nakikitang patunayan para ihambing dun sa sinasabi niya. Lahat ho sa hanggang ngayon ay sabi-sabi lamang. Sa inyo po ba bilang isang seasoned lawyer, sabi nga na marami na rin nahawakang kaso. May nakita o narinig ho ba kayo na sabi nga inconsistencies o kontrapelo doon sa kwento nitong si Patidongan laban dito sa inyong kliyente? Yung mga pinagsasabi ho ni Don, opo. Ni Don ay nag-aaway-aaway ho sa sarili nila. Kaya hinihintay ko nga kung makita ko yung mga kasulatan na ipinail nila para ho doon na natin pagbasihan kung ano talaga ang gusto niya sabihin. At doon natin ipagbasihan kung ano ba talaga ang gusto mong sabihin dahil halo-halo na, naglalaban-laban na kung ano yung salita niya. Pero balikan natin ito si Patidongan. Ano ba talaga siya doon sa empire
nitong si Ginoong Charlie Atong Ang. Hindi naman, Paano ba siya napasama doon? hindi naman ho empire yan. Pero yan ho ay yan ho ay negosyong malaki. Yan, malaki Kilala negosyo. naman ho Yan, natin oho. kilala naman ho natin si Mr. Ang. Dati na ho siya talagang nagpunla dito sa Pilipinas. Mm-mm. Marami na ho rin siya nagawa sa atin na yung panahon ho ng COVID, nabigyan niya tayo ng konting relief sa mga tao natin. No? Yung mga tauhan niya, tinutulungan din natin. Mm-mm. Si Patidongan po ay nagsimula yan bilang gwardiya sa isa sa mga farm ni Mr. Ang sa probinsya. Nagsimula ho siya ng gwardiya. Magilas ho itong taong ito. Magaling ho sa usapan nating mga standby. Magaling ho sumipsip. Yun. Kaya ho mabilis hong umangat sa organisasyon. Mm-mm. Nagpakita ng gilas hanggang sa maabot niya ang maging, kumbaga, punong katiwala ni Mr. Ang sa kanyang mga farm. At yung karamihan ho kasi ng negosyo ni Mr. Ang ay mga farm, mga farm sa Laguna, farm sa Batangas, mga sabungan sa isa sa Maynila, meron sa Santa Cruz sa Laguna. Meron din sa Lipa. Sa tagal ng panahon ho, ng mga 15 taon ho ata si Patidongan dyan sa organisasyon ni Mr. Ang. Nakaakyat ho yan sa mataas na posisyon hanggang siya nga ang pinagkatiwalaan ni Mr. Ang dahil magilas ho talaga yung mamang yan, si Patidongan. Magaling ho siyang nasisiko niya kung sino man ang gustong makalapit kay Mr. Ang. Nasisiko niya, nasisingitan niya na huwag kang lalapit dito, akin to. Ayun. Nababakuran, sabi nga. Oo, yun, maganda. Yung nababakuran. Pagka ako naman kaharap si Mr. Ang, may maghaharap ng problema, sabihin niya, ako nang bahala dyan, boss. Ako nang bahala dyan, boss. Kaya kumbaga natakpan na ang mata at tenga ni Mr. Ang sa mga daing ng mga tao sa paligid niya. Dahil inaakon lahat ni Patidongan. Kaya nga ho yun lumalabas na parang napagkatiwalaan ng gusto ni Mr. Ang. Pero ito may nabasa ako na attributed sa inyo na parang ang punto, posibleng ito si Patidongan kumilos ng lingid sa kaalaman ni Ginoong Ang. Ibig sabihin parang kumbaga sa salitang kanto, tumira ng patago, tumira ng pailalim. Meron po bang ganon? Totoo po yun, J. Mark. Kasi na-imbestiga ko rin ang background niya ni Patidongan. Yan ay dati nang may gang ng mga takawan, hold up, nang-hold up ng bangko, nang-hold up ng taxi. Karamihan ho yan sa Southern Luzon. May grupo na ho yan sila. In fact, yung kapatid ho niyang isa, yung sinasabing binalik galing Cambodia, yung Jose, yan ho ay may conviction sa robbery. Ngayon, nung nahuli nga naibalik dito sa Pilipinas, nandun na ngayon sa Bunte. Yung isang kapatid niya na sinasabi nilang missing link daw, yun kitang-kita naman sa CCTV na siya yung nag-encash nung ATM card nung isang nawawalang sabungero. Kaya talagang yung magkakapatid at yung grupo ni Patidongan, sanay ho yan sa pagtira ng, alam na nyo, kung anong So, ibig sabihin may kasabwat siya rito. May kasabwat siya rito, attorney. Mayroon ho siyang organisasyon, mayroon ho siyang, kung sa atin sa usapan sa kalsada, mayroon siyang sindikato. Agoy. Na ino-operate niya. Sa ginagawa niyang cover, yun yung negosyo ni Mr. Ang. Na kung sino makausap niya, alam niyo, utos to ni Mr. Ang, kaya pagbigyan na niyo. Alam niyo, ako ang pinakamalapit doon kay Mr. Ang. So parang lumalabas pala, attorney, na parang iniisahan itong si Patidongan, ito si Ginoong Ang. Hindi lang niya iniisahan. Talagang nagtago siya sa ilalim ng anino ni Mr. Ang para siya ay makapag-operate ng mga illegal na negosyo, mga illegal gambling, extortion, protection, pati yung mga sabong sa mga Lipa, Santa Cruz, Manila Arena. Negosyo ni Dondon yun. At siya rin mismo may mga entry
Si Mr. Ang, mm. si Mr. Ang hindi na ho napapansin yun dahil ang inaasikaso na lamang ni Mr. Ang ay yung negosyo sa taas, ano, yung negosyo sa level ng karamihang mga derbista natin kung tawagin Mm, sa sabong, ano, yung mga big time na cacker, big time na breeder. Yun na lang inaalagaan ni Mr. Ang. Para sa ganun, mapaganda yung negosyo, mapalaki yung, may mapanood tayo sa isabong araw-araw ng mm, panahon. mm. Di ba? Para Yun. nagdadala siya ng magagaling na cacker, Mm. na magaling na magmanok, para sa ganun, may attraction sa tao. Yun. Yun, Oho. kaya si Patidong, ano, pinagsamantalahan niya yung negosyo sa ilalim. Mm, mm. Yung mga side business, yung mga kainan, Mm. yung mga sugal sa ibaba, Yun. di ba? Yung mga tapos Marami yung siyang mga sideline. oo, tapos yung mga small time na hacker na Mm. hindi naman nakakaharap ng Mr. Ang dahil nandun na nga siya, busy na siya doon sa mga big time na hacker. Mm. Yun ang niyayari niya, di ba? Yun. Pagka hindi niya nakasundo yung kilos nung small time hacker, medyo pinipitik niya. Ayun. Pagka pumalag doon sa pitik niya, baka mawala ka. Mm, mm. So Yun ito, ang nangyayari dyan. opo. Itong nakalipas na eleksyon, naging kandidato itong si Patidongan. Alam naman natin yung kasabihan Totoo na yan. kapag ka gusto mong lumabas, ang mga sekreto mo ay kumandidato ka. Parang ganun no yata ang nangyari. Lumalabas po na itong mga impormasyon na mayaman siya, may ito sabi nga, ang tanong nga dito, ang kayamanan po ba nitong si Patidongan ni proportional sa maaring kinikita niya ng legal sa loob po, sa ilalim po ni Ginoong Atong Ang? Malaki yung kinikita niya diyan dahil sa illegal gambling lang ho, ang laki ng kinikita niya. Yung mga betting station, yung mga off-track, yung mga hindi nakarehistro na tayaan. Malaki yung huntong niya diyan, tsaka malaki yung kabig niya diyan. Parang waiting yan eh, Mm. na bumakabig ka na malaki, walang gobyernong nakakakita. Mm. Mm. Papansinin niyo ho, yung pag nakukunan ho ng litrato ko minsan si Mr. Patidongan, Mm. hindi na niya napapansin na maganda yung relo suit niya, Mm. maganda yung mga damit na suot niya. Mm. Maganda po siya magdamit at magrelo kaysa kay Mr. Ang eh. Mas kompleto ang regalya, sabi nga. Oo. Mm. Simple lang pero kumikita, kumbaga kumaka na. Yun. Kung kumbaga sa salitang kolokyal, ano po. Pero ito, Tony. Sa salitang atin, ano po? Opo. May pangyayari na po ba na isang kaso na ang testigo na pinaniwalaan pero sa dakong huli napatunayang inosente ang akusado? Marami na ho nangyaring ganyan. Tsaka kami ho, naninindigan ho ako na ang si Mr. Ang inosente dito sa mga pinagbabato sa kanya. Sa tingin ko po, ito si Patidongan, nagbabato ng mga ganitong akusasyon para lang po mapanakpan din kung ano yung mga kagagawan na kalokohan niya. Ano mo yan, nahulihan mo yan, nakasuhan nga yan. Hanggang ngayon may kaso yan sa Maynila para doon sa isa sa mga nawawalang sabongero. Nung halata na ho niya na parang sumisikip na yung mundo niya, tapos doon pa sa kasong yun, na-deny yung kanyang bail, medyo nag-isip na yan ng paraan kung paano niya matatakasan yung kanyang kinaruroonan na sumisikip na mundo. Kaya ayan, nagbebenta siya ngayon ng istorya na gusto niya ibenta sa gobyerno at bilhin ng gobyerno para siya ngayon ang gawing ligtas at tinawag siyang whistleblower. Mm. Ang balak ko ho, ilantad na siya isang peke na whistleblower. Mm. At ang pinagsasabi niyang yan ay puro kasinungalingan. Mm. At gawa-gawa lamang. Opo. Attorney, bilang panghuli, ano po ang nais niyong ipabatid dun po sa pamilya ng mga nawawalang sabongero? Gayon na rin ako sa ating mga kababayan sa pangkalahatan. Well, nagpahiwatig na po ako ng pasimpatya sa mga pamilya ng biktima.
ako po ay humahanga sa lakas ng loob nila at persistence nila